Kung marami ang nag-aasam ng anak ay meron ding iilan na hindi pa handang maging magulang. Kaya nga nakakapagdesisyon sila ng padalos-dalos at pagdating ng panahon, gusto nila yung pagsisisihan. Ganyan ang eksaktong kapalaran ni Elena, ang ating kabarangay ngayong Sabado, at naisin man niyang ibalik ang kahapon. Hinding-hindi na yon mangyayari at ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay magsisi. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kumusta po? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elena. 37 years old, taga Rizal at isang mananahi. Nakatira po ako sa bahay ng kapatid ko kung saan nagtatahi kami at nagbebenta ng mga damit pambahay, pambata, shorts, kurtina at mga punda ng unan. May pwesto rin po kami sa Tagaytay, Tiangge at online seller sa isang shopping platform. Bukod sa pananahi ay inaalagaan at binabantayan ko rin ang mga anak ng kapatid ko, lalo kapag nasa Tiangge sila para magtinda. Close po kasi kami ng mga pamangking ko at parang nanay na rin ang turing nila sa akin. Masaya naman po ako kapag inaasikaso sila. Papa Dudut, thankful po kami sa mga blessings namin ngayon dahil kahit may pandemya ay unti-unti na po kaming nakakaraos sa araw-araw. Noong maliliit kasi kami ay sobrang hirap ng buhay. Nasa Tondo pa kami noon nakatira at napadpad na lamang sa Rizal dahil taga rito ang mga kamag-anak ni tatay. Kaya masasabi kong dito na rin ako nagkaisip. Namasukan bilang tindera ng isda at gulay si nanay sa isang talipapa sa bayan ng Angono, samantalang tubero at karpentero naman ang hanap buhay ni tatay. Tatlo po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Siyempre lahat ng magulang walang gusto kundi ang makapagtapos ang mga anak nila sa pag-aaral. Yun din ang pangarap sa amin ni nanay at tatay, Papa Dudut. Kaya ginagawa nilang lahat para maigapang lamang ang pang-araw-araw na baon at gastusin namin sa school. Lagi rin nilang pinapaalala sa amin na unahing makapagtapos bago mag-asawa. Simula bata ko ay tumatak sa akin ang bili na yon ng mga magulang namin. Kaya nga hanggat maaari ay iniiwasan kong i-entertain yung mga batang lalaki na nakikipagkaibigan sa akin. Wala po ako naging boyfriend mula elementary hanggang high school, kaya tuwang-tuwa si nanay at tatay sa akin. Lagi nila akong binibida sa mga kumari at kumpare nila na mabait at masunuring anak daw ako. At hindi raw sila makapaghintay na makagraduate ako sa college nang sa wakas ay magkaroon na ng profesional sa pamilya namin. Hanggang sa tumungtong ako sa 19 na taong gulang. Tanda ko nasa second year college ako sa kursong education nang makilala ko si Dexter. Dati siyang tourism student pero nag-transfer sa course namin. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Bali 22 years old na po siya that time. Mabait po si Dexter at mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At makaraan ng ilang buwan, lumalim po ang aming pagkakaibigan. Dexter, ano ba? Bakit kanina mo pa ako iniiwasan? Hindi mo nga ako kinausap kanina sa klase natin eh. Parang wala lang ako sa'yo. Wala lang talaga ako sa mood. Kilala mo naman ako pag bad trip, di ba? Yun lang yun. Yun nga ang hindi ko magets. Bakit ka bad trip? Kanino ka bad
bad trip. Ay nako, ba't ba ang dami mong tanong? Ay, gusto mo talagang malaman? Malamang tinatanong ko nga, di ba? Sa'yo ako bad trip. At bakit naman? Ano bang ginawa ko para mainis ka ng ganyan sa akin? Kaya ka ba nagkakaganyan kasi nabuntis mo ko? Hinaan mo nga yung boses mo. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Machismis pa tayo. Ano kung i-chismis nila? Totoo naman na buntis ako at ikaw ang ama. Sira ulo ka talaga. Sigurado ka bang buntis ka? Mamaya niloloko mo lang ako. Sinasabi ko sa'yo, Elena, hindi magandang biro yan ha. At bakit naman ako magbibiro, Dexter? Oo, buntis ako. Ayan. Tingnan mo ang resulta ng pregnancy test ko. 2 linya. Ibig sabihin positive. Buntis ako. Buisit namang buhay to. Patay ako nito kay nanay at tatay. Hindi nga nila alam na may boyfriend ako tapos ngayon magkakaapo na sila. Aba, akala mo ikaw lang ang patay sa mga magulang? Ako rin. Anong pinagsasasabi mo dyan? Bakit parang mas ikaw pa tong takot at nag-aalala? Baka nakakalimutan mo, ako ang nagdadala sa anak natin dito sa tiyan ko. Sabing inaan mo yung boses mo eh. Para sabihin ko sa'yo, isang malaking pagkakamali ang lahat ng to. Yung pagbubuntis mo, hindi dapat nangyari yan. Kasi hindi pa ako handang maging tatay. May mga pangarap pa ako sa buhay. Wala pa akong planong bumuo ng pamilya. Ang kapal na mukha mong sabihin yan, Dexter. Mangilabot ka nga. Tao ka pa ba? Nabuntis lang ako, naging demonyo ka na. I'm sorry, okay? Pero nagpapakatotoo lang ako. Saka alam ko, ramdam ko, ganun ka rin. Diba, sabi mo patay ka kapag nalaman ng parents mo magkaka-baby na tayo? Ibig sabihin, hindi pa talaga buo yung loob mo na magkaanak tayo. Kasi nag-aaral pa tayo at marami pa tayong pangarap sa buhay. Ano gusto mong gawin ko? Nandito na sa tiyan ko ang anak natin. Ilang araw pa lang naman yan. Pwede mo pang alisin yan sa sistema mo. Gusto mong ipalaglag ko ang baby natin? Oo! Napapaliw ka na ba? Baliw na kung baliw. Pero baka matuluyan na ako kapag pinanganak mo ang batang yan. Intindihin mo kasing mabuti ang sinasabi ko. Please lang. Pareho pa tayong hindi handa na maging magulang. Kaya bakit natin ipipilit na buhayin ng batang yan kung magiging miserable lang siya pag pinanganak mo? Mahal, makinig ka naman sa akin oh. Di ba may tiwala ka naman sa akin? Pero natatakot ako, Dexter. Di ba masama yun? Masama na ipalaglag ang baby kasi parang pinatay mo na rin siya. Wala pa namang masyadong muwang sa mundo yung baby sa tiyan mo. Baka nga dugo pa lang yan eh. Kaya ngayon pa lang, alisin mo na siya. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman ako eh. Hindi kita iiwan. Makikita mo. Mas magiging okay tayo pag nawala ang anak natin. Papa Dudut, alam kong malaking kasalanan sa Diyos ang pagkakasundo namin ni Dexter na ipalaglag ang baby namin. Pero pareho po kaming lito at desperado ng panahon na yon. Siyempre masakit din sa akin yung reaksyon niya na hindi siya masaya at hindi pa siya handa sa responsibilidad ng pagiging tatay at padre de pamilya sa aming baby. Aaminin ko na para akong pinagsakluban ng langit at lupa dahil pinamukha niya sa amin ng magiging anak niya. Na malaking pagkakamali yung nangyari sa aming dalawa. Naging kami po ni Dexter, Papa Dudut, pero sekreto lamang po yun, lalo sa parents namin. Kung may nakakaalaman, mga barkada lang po namin at nag-promise naman sila na hindi ipagkakalat. Fast forward. Dahil sa aming kapusukan ay may nangyari sa amin at nagbunga po yun. Ang totoo ay hindi pa rin po talaga ako handa na maging magulang dahil meron pa akong pangarap na makapagtapos ng college. Maging lisensyadong guro at makapagturo. Hindi ko po yun matutupad kung meron akong anak na aalagaan. Kaya natuloy po ang pagpapalaglag ko sa baby namin ni Dexter sa tulong ng kakilala ng isang kaibigan namin. Pagkatapos noon ay bumalik po sa dati ang relasyon namin ni Dexter na parang walang nangyari.
Kaya lang hindi pa nagtatagal simula nang mag-decide kaming alisin sa tiyan ko ang anak namin ay napansin ko na biglang nanlamig ang relasyon namin ni Dexter. Yun naman pala ay meron po siyang nilalanding babae na isang HRM student. Siyempre may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. May nakapagtimbre sa akin na kakilala ko sa course na yon. Na napapansin nilang may katext lagi ang naturang babae at hindi nagtagal ay nalaman nila kung sino ang lalaking kalandian nito. Walang iba kundi si Dexter na boyfriend ko. Sobrang sama po ng loob ko, Papa Dudut, dahil kahit sekreto lamang ang pagiging mag-on namin ni Dexter, still kami pa rin po ang magkarelasyon. Galit na galit ko siyang kinumpronta ng araw na yon. Bakit mo ginawa yun, Elena? Ang kapal naman ang mukha mo tanungin kung bakit kita sinampal. Alam mo, kung Aray! tutuusin, Ano ba? kulang pa nga yan. Dapat sa'yo sinasaktan ng gusto. Napakasama mo. Pwede ba tigilan mo na ang kasasampal sa akin? Ano ba kasing ginawa ko? Nagbababae ka. Yan ang ginagawa mong animal ka. Akala mo ba bobo ako? Tanga? Inosente? Akala mo yata ganong klaseng babae ako pwes nagkakamali ka. Huling-huli ka na. May ebidensya ako dito ng mga pictures nyo na palihim na nag-uusap kapag di tayo magkasama. Aminin mo na kasi niloloko mo akong lintik ka. Okay, sige. Inaamin ko. Napakasama mo, Dexter! Napakademonyo mo! Elena, ano ba? Kung mag-eskandalo ka ng ganyan, baka patulan na talaga kita. Mahiya ka nga. Mamaya may makarinig pa sa atin tapos isipin nag-aaway tayo. Aba, bakit? Mukha ba tayo nagkakasiyahan dito ngayon? Tsaka teka nga, bakit parang ang yabang mo pa dyan? Inamin mo na nga na nambababae ka pero parang ang dating normal lang yun sa'yo? Paano naman kasing hindi ako titingin sa iba? Ganyan ang ugali mo. Habang tumatagal, nakakabwisit ka na, alam mo ba yon? Ang dali mong magselos. Lahat na lang pinagseselosan mo. Barkada ko, classmates natin. Tapos nasasakal na rin ako sa relasyon nating dalawa. Masyado kang emosyonal at kulang sa atensyon. Ano bang palagay mo sa akin? Yaya mo? Magulang mo? Hindi naman, di ba? May sarili akong buhay tapos gusto mo lagi kang nakikisawsaw. Ano? Bawiin mong sinabi mong yan kasi nakakasakit ka na! Marunong ka palang masaktan? Kasi kani-kanina lang, ikaw yung nananakit eh. Tinan mo nga itong mga hampas at palo mo sa akin. Bakit pa sa braso ko yung kamay mo? Tapos ito yung mukha ko. Sigurado akong pulang-pula na sa sampal mong gaga ka. Ano na lang sasabihin ko sa parents ko pag nagtanong sila kung na paano to? Hindi ko naman yan gagawin sa'yo kung naging matino ka lang sana. At hindi ka nang bababae. Tigilan mo na nga ang paninisi sa akin. Saka hindi ako mambababae kung hindi ka aastang baliw at siraulo dyan. Hindi mo ako pag-aari. Kung magpapatuloy ka sa ganyang ugali mo, maghiwalay na lang tayo. Ayoko na sa'yo kasi nakakasawa at nakakaumay ka. Dexter naman! Huwag mo namang sabihin yun! Huwag mo akong iwan at huwag mo ako ipagpalit sa iba! Hindi ko kasi kaya kapag nangyari yun, please lang! Ang gusto ko lang naman, ako lang! Ayoko nang may kahati sa'yo kasi sakit ka lang dapat! Baliw! Sira ulo! Sinabing hindi mo ako pag-aari, lintik ka! Mabuti pa, dyan ka na! Alis na ako at huwag kang susunod sa akin! Nakakabwisit yung pagmumukha mo! Dexter! Please, wag ka umalis! Wag mo akong iwan! Yung masama na ang loob ko kay Dexter lalo pong sumama pagkatapos ng pagtatalo naming yon, Papa Dudut. Sa isip ko sa aming dalawa ako at wala nang iba ang mas may karapatang magalit at maghinanakit dahil sa katarantaduhan niya. Pero bakit parang ang ending ay kasalanan ko kasi masyado akong clingy sa kanya at pakiramdam niya ay nasasakal na siya. Alam ko, Papa Dudut, na excuses lang niya ang mga bagay na yon para mapagtakpan ng kasalanan niya at siya ang lumabas na biktima sa aming dalawa. Kaya galit na galit po ako sa kanya ng panahon na yon.
at kulang na lang ay isumpa ko siya, Papa Dudut. Ilang araw din po kaming hindi nagpansinan ni Dexter at mas mahirap yon sa parte ko dahil magkaklase kami. Tingin ko nga ay ako lang ang affected dahil mukhang ayos lamang siya. Nagagawa pa nga niyang makipagtawanan sa iba naming kaklase at sumama sa mga gimmick o inuman ng mga ito after class. Mahal na mahal ko po si Dexter, Papa Dudut. Tawagin niyo na po akong tanga, martir o himang. Pero may pagka-hopeless romantic kasi akong tao. Siya rin kasi ang first love ko at first boyfriend ko kaya gusto kong siya na rin ang mapangasawa ko. Kaya kahit may kasalanan siya sa akin at sa relasyon namin ay nagbulag-bulagan po ako sa mga kalokohan niya kahit harap-harapan na po ang pakikipaglandian niya sa ibang babae. May punto po na nagmanik luhod ako sa kanya. Para piliin lamang niya ako kaso sa huli, iniwalayan pa rin niya ako. Hindi ko po kayang ipaliwanag yung sakit na nararamdaman ko ng panahon na yon. Daig ko pa ang sinaksak ng libu-libong patalim sa dibdib, sa braso, sa binti at sa katawan, pero buhay pa rin ako at nasasaktan. Hindi po ako kaagad nakapag-move on lalo na nang mag-drop out si Dexter sa pag-aaral. At nawala na lang bigla. Ang resulta, nawalan po ako ng gana. Tumigil na lamang ako sa pagpasok sa klase namin at hindi ko na natupad ang pangarap ng mga magulang namin na makapagtapos ako sa kolehiyo. Papa Dudut, disappointed po kasi sa akin ng parents namin at kitang-kita ko ang kalungkutan sa mga mata nila nang mag-decide akong tumigil na ng tuluyan sa pag-aaral. Nahihirapan po kasi akong mag-concentrate sa klase namin at para bang gusto ko na lamang magkulong sa bahay namin at magmukmok. Siyempre, palaisipan sa pamilya ko ang pinagdadaanan ko ng panahon na yon. Akala pa nga ni nanay ay may sakit ako. Kaya nangutang pa siya sa amo niya ng pera. Mapa-check up lamang ako sa doktor. Pero normal po ang mga medical test result ko. Kaya nakahinga ng maluwag si nanay. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang mag-alala sa akin dahil magiging okay din ako. Pagkalipas ng ilang buwan ay nag-decide po ako na tigilan na ang pagmumukmuk ko. Pero imbes na bumalik ang gana ko sa pag-aaral ay naisipan ko maghanap ng mapapasukang trabaho para makatulong sa mga magulang namin. Nag-apply po ako sa mga convenience store at swerteng natanggap ako bilang cashier. Tapos ay nagtrabaho din po ako sa fast food bilang all-around crew. Hindi nagtagal ay niyaya po ako ng isang agent na nagre-recruit ng panahon na yon sa fast food ng isang mall kung saan ay nakatambay lang naman ako at naghihintay sa kaibigan ko. Bale, sinama niya ako sa grupo ng mga ino-orient nila para maging call center agent. At dahil kahit papaano, tiwala naman ako sa English at pronunciation ko ay sinubukan ko. Tapos nakapasa po ako at nag-start na mag-training. Nang maging regular po ako at sumisweldo na ng mataas kesa sa dati kong trabaho, nakatulong na po ako sa mga gastusin namin sa bahay at pagpapaaral sa mga kapatid ko. Kahit papaano ay naging proud po ako sa sarili ko dahil nakikita ko nagkakaroon ng direksyon ng buhay ko. 1.5 taon na po ako noon bilang call center agent nang maglaro ang tadhana. Kung kailan kasi tuluyan na ako nakamove on kay Dexter na first love and first boyfriend ko, ay saka naman biglang nag-cruise ang landas naming dalawa, Papa Dudut. Kumusta ka naman, Elena? Ang tagal din nating hindi nagkita. Ayos lang. Ito, working as call center agent. Diyan lang office namin sa malapit. Naisipan ko lang bumili ng kape bago mag-start shift ko. Ah, ganun ba? Sandali, nagkakape ka na pala ngayon? Oo, nakakailang cups nga ako nito araw-araw. Nakaka-addict kasi. Nako, hinay-hinay lang sa pag-inom ng kape ha. Masama rin yan sa kalusugan kapag napasobra.
Alam ko naman yun. Hindi ko lang din maiwasan dahil kailangan lagi akong gising sa trabaho ko. Kapag hindi ako nakakapagkape, daig ko pa yung sabog at lutang. Ganon? Ayos lang ba makipagkwentuhan sa'yo? Nagmamadali ka ba? Ang totoo, gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo kasi bigla ako nawala after ng breakup natin. Alam kong masakit sa'yo na naghiwalay tayo tapos iniwan pa kita. Ewan ko kung anong pumasok sa isip ko nun. Kaya bigla ako nag-decide na tumigil sa pag-aaral at sumama sa tito ko papunta sa Cebu. Pinasok niya ako ng trabaho doon. Doon na rin ako tumira ng ilang taon. Elena, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Kaya gusto kong humingi ng sorry. Aaminin ko masama ang loob ko kasi sinaktan mo ko ng sobra-sobra noon. Hindi ko maintindihan kung ano bang naging kasalanan ko sa'yo para sa huli. Iwan mo ko at hindi piliin. Ikaw ang first love ko, first boyfriend. Kaya normal na masaktan ako ng husto at mahirapang makamove on. Siguro, tinanggap ko na lang talaga na hindi tayo para sa isa't isa at merong nakalaan sa ating iba. Teka, maiba ako. May asawa ka na ba? Mga anak? Wala. Wala akong anak at mas lalong wala akong asawa. Sinubukan ko manligaw. Nagka-girlfriend naman ako pero iba ka pa rin, Elena. Sobrang ibang-iba yung relasyon natin at hindi ko yun mahanap sa mga babaeng nakasama ko. Alam ko lahat ng mga kasalanan at pagkukulang ko sa'yo. At sa maniwala ka o hindi, pinagsisihan ko yun ng gusto. Kung maibabalik ko lang ang kahapon, hindi kita sasaktan at hindi kita iiwanan. Kaso wala eh. Nagpakagago ako. Imposibleng matama ko pa yung mga maling nagawa ko. Mga bata pa tayo noon kumpara sa edad natin ngayon. Siguro mas nag-mature na tayo. Tsaka pinatawad na kita, Dexter. Hindi ko man maintindihan yung mga dahilan mo noon kung bakit mo yun nagawa. Hinayaan ko na lang na tulungan ako ng panahon na maghilom. Tapos sino mag-aakala na magkikita tayo ulit, di ba? Napaka mapaglaro ng kapalaran. Oo nga eh. Pero naniniwala ako na may dahilan ng pagkikita nating to. Pero ikaw ba? Meron ka na bang asawa o kahit man lang boyfriend? Wala akong asawa. Wala rin ako mga anak. At mas lalong wala akong boyfriend ngayon. Papa Dudut, naniniwala po ba kayo sa kasabihan na first love never dies? Ako kasi ay oo at napatunayan ko yon nang magkita ulit kami ni Dexter sa isang convenience store bago ako mag-duty sa trabaho. Natatandaan ko na nakikrave ako noon ng kape kaya naisipan kong bumili. Tapos yun na nga, nakita ko siya at sobrang nakakamangha na parang ewan yung pakiramdam nang magkumustahan na kami. Nandun yung pagkailang syempre. Pero dahil merong kaming pinagsamahan ay unti-unti kaming naging komportable sa isa't isa. Nang makapag-share kami ng buhay namin at mga nangyari after our breakup, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng malalim na tinik sa lalamunan, Papa Dudut. Kasi kahit papaano ay nagkaroon kami ng closure. Pero ang akala kong muli at huli naming pagkikita ay scam pala. Dahil bago kami naghiwalay ay hiningi ni Dexter ang bagong number ko. Nung una ay nag-alangan ako pero sa huli ay nangibabaw pa rin yung kagustuhan ko na makipag-reconnect sa kanya. Hindi nga nagtagal ay nagsimula kami mag-text at chat ni Dexter, Papa Dudut. Aaminin ko na para kaming bumalik sa unang beses na nagkakilala kami kung saan bago sa amin ang isa't isa. Nakakatuwa at nakakakilig lang sa pakiramdam. Tulad noon, mabilis lang din kaming nagka-developan ni Dexter, Papa Dudut. At hindi nga nagtagal ay umamin siya na may nararamdaman siya para sa akin. Kabado, lito at excited po ako ng panahon na yon, Papa Dudut. Parang sinisilihan ng puwit ko kasi hindi ako mapakali. Ang bilis at ang lakas ng tibok ng puso ko na para bang bumalik ako sa pagiging teenager. Ewan ko, Papa Dudut, pero iba yung hatak ni Dexter sa akin.
At bagaman natatakot na ulit akong masaktan, kaya pinipigilan ko ang puso ko na mahulog sa iba. Hinayaan ko po ang sarili kong mahalin ulit ang unang lalaking minahal ko. Sinabi ko pa nga sa sarili ko, by hook o by crook. Aaminin ko ulit kay Dexter na gusto ko pa rin siya. At nangyari yon, nangyayain niya akong makipag-date sa kanya, Papa Dudut. Elena, thank you ah. Thank you saan? Sa pagpayag mong lumabas kasama ko. Bakit naman ako hindi papayag? Siyempre, hindi kasi ako sigurado kung, alam mo na, kung pareho pa rin tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Paano ba to? Ang totoo kasi niyan, may feelings pa rin ako sa'yo. Tulad ng sinabi ko nung nagkita ulit tayo, iba ka sa lahat. At hindi ko mahanap sa iba yung katulad ng relasyon natin dati. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, ngayon na nagkita ulit tayo, parehong single at walang commitment, tapos pumayag ka rin makipag-date sa akin ayoko nang sayangin yung pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos para bumawi sa'yo at itama ang mga mali ko. Sana hindi ka masyadong nabigla sa mga sinabi ko, Elena. Ano ka ba? Ayos lang. Actually, hindi lang ikaw ang may gustong aminin. Ako rin. May aaminin ka rin? Ano yun? Nakikinig ako. Ikaw rin kasi, malakas pa rin ang impact mo sa akin. Ewan ko ba? Hindi ko may paliwanag. Nung naghiwalay tayo, ginawa ko talaga lahat para kalimutan ka. May mga nanligaw sa akin, oo, pero hindi pa rin kita mapakawalan sa puso ko. Siguro nga kinukumbinsi ko lang ang sarili ko na nakamove on na ako sa'yo, na nakamove on na ako sa relasyon natin, kahit hindi naman talaga. Masaya ako nung nagkita ulit tayo. Kabado rin syempre kasi hindi pa ako ready na marinig mula sa'yo na pamilyado ka ng tao. Pero matapos mong sabihin na wala pang ibang babaeng nakahihigit sa akin dyan sa puso mo, umasa ako na baka may chance pa tayo, Dexter. Tingnan mo nga naman oh. Nakakatuwang isipin na sinadya talaga na magkita tayo ngayon para bumawi sa isa't isa. Pangako, Elena, magiging mas mabuting boyfriend ako. Ngayon na tama na ang panahon para sa ating dalawa. Walang araw na hindi ko ipagsisigawan sa mundo kung gaano ako kaswerte na dumating ka sa buhay ko. Yun kung hahayaan mo akong ligawan kita. Ano, payag ka? Walang problema. Pumapayag ako. Basta promise mo sa akin na hindi mo na ako sasaktan katulad dati. Kasi kahit paano may takot pa rin sa puso ko. Pero syempre mas nananaig yung pagmamahal ko para sa'yo. Mahal din kita, Elena. Sobrang mahal. Pangako, magiging good boy na ako. Araw-araw kitang uunahin. Tiwala na akong mas magagawa at mapapatunayan ko na yun ngayon. Kasi nasa tamang edad na ako. Di hamak na mas mature na ako mag-isip kaysa noon. Kaya huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa akin. At salamat pala sa pagkakataon. Huwag ka nang mag-thank you. Reserve mo na lang yan pag sinagot na kita. Ang tanong, sasagutin nga ba kita? Teka, di ba mutual na yung feelings natin? Oo, pero depende pa rin yun sa panliligaw mo. Naisip ko kasi baka magbago pa ang isip ko kaya dapat galingan mo. Matagal na yata akong magaling. Alam mo yan. Oo, at mayabang din. Kumain na nga tayo bago pa lumamig tong mga pagkain. The best daw ang steak nila rito. Oh, heto, tikman mo. Susubuan kita. Kung noon ay tinatago namin sa mga magulang namin ang relasyon naming dalawa, nang ligawan at sagutin ko po si Dexter ay ginawa ko na yung bagay na hindi ko nagawa noon. Yon ay ang ipakilala siya sa pamilya ko. Lalong-lalo na kina nanay at tatay. Kabado po kaming pareho nang dalhin ko siya sa bahay namin pero naging maayos naman ang pagkikita nila ng parents ko at ang pagtanggap sa kanya ng pamilya ko. Malaking bagay po yun sa amin dahil mas maluwag ang kahit na anong relasyon kapag tanggap kayo ng mga magulang ninyo. Hindi nagtagal ako naman po ang ipinakilala ni Dexter sa parents and family niya.
Naging okay rin po ang lahat sa dulo kaya tuwang-tuwa kaming dalawa, Papa Dudut. Wala na po akong mahihiling sa may kapal dahil muli niya kaming pinagtagpo ni Dexter at pinagsama bilang magkasintahan. Malungkot man at masakit yung paghihiwalay namin noong araw, naniniwala po kami na paraan lamang yon ng tadhana para ihanda kami sa panibagong buhay na haharapin namin. Ang tinutukoy ko po ay yung noong nag-decide kami ni Dexter na mag-live-in na at bumuo ng pamilya. Payag din naman po ang mga parents namin dahil pareho na kaming nasa tamang edad at may trabaho. Kaya na naming buhayin ang magiging anak namin, Papa Dudut. Kaya naman malakas ang loob namin. Walang pagsidlan yung kaligayahan ko sa puso ko matapos naming tumira sa isang bubong. Nangako si Dexter na balang araw pakakasalan niya ako. Kaya naman pinanghawakan ko yon, Papa Dudut. Pero that time ay hindi po namin priority ang wedding dahil gusto na po naming magkaanak. Papa Dudut, dream come true po ang pagsasama namin ni Dexter sa iisang bubong at pangarap na bumuo ng sarili naming pamilya. Siyempre umiidad na kami at kailangan na naming maghabol para naman hindi kami mapag-iwanan sa biyahe. Karamihan kasi sa mga common friends namin ay may mga anak na. Oo, nandun yung inggit kaya nga ang magka-baby ang priority namin that time. Ang sabi ko noon sa sarili ko ay tama na ang panahon at pagkakataon kung saan ay pwede na kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Kaya simula noon ay ginabi-gabi po namin ni Dexter ang pagsisiping, Papa Dudut. Umaasa po kasi kami na makakabuo kami kaagad kapag ginawa namin yon. Lumipas nga ang ilang buwan at wala pa ring nabubuo sa sinapupunan ko, Papa Dudut. May punto na pareho na kaming frustrated ni Dexter dahil consistent naman ang sex namin. Tapos pareho rin kaming healthy and capable. Alam ko yon dahil yon ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Regular din kasi ang menstruation ko kaya dapat mas malaki yung chance na mabuntis ako. Pero lagi pong negative ang resulta ng pregnancy test kaya nalungkot kami ng husto. May isang beses na na-delay ako sa menstruation ko at akala namin ay buntis na ako. Deep inside ay nagse-celebrate na kami ni Dexter dahil umaasa kaming sa wakas ay dininig na ng Diyos ang matagal naming panalangin sa Kanya. Pero pagkaraan ng 2 araw, niregla po ako, Papa Dudut. Kaya ganoon na lamang ang disappointment namin ni Dexter. Pero hindi pa rin kami sumuko. Sinubukan pa rin po namin kahit paulit-ulit na kaming nabibigo. Ganon naman talaga ang buhay. Walang mangyayari kung magmumukmok lamang kami sa sulok at hindi magpapatuloy, Papa Dudut. Negative na naman. Ano ba yan? Oh, mahal. Ang aga-aga, bakit parang nakasimangot ka? Sino bang hindi sisimangot? Negative na naman ang result ng PT ko, mahal. Tingnan mo, pangatlong beses ko na yan ngayong araw. Mahal, huwag ka naman stress. Ikaw din ang mahihirapan kapag inisip mo pa ng gusto. Paano hindi ako masistress? Ang tagal na kasi nating sinusubukan. Kaso wala pa rin. Bakit yung ibang kakilala kong babae, isang beses pa lang may nangyari sa kanila ng mga partner nila pero buntis na agad sila? Bakit tayo? Hindi ko rin alam pero baka hindi pa talaga binibigay sa atin. Alam mo, malapit na akong maniwala na karma natin to kasi pinalaglag natin ang unang baby natin noon, mahal. Ano bang pinagsasasabi mo? Naisip ko lang naman. At bakit bigla mo namang naisip yan? Pareho naman natin ginusto na ipalaglag ang baby natin noon Kasi hindi pa tayo handang maging magulang. Wala pa tayong kakayahan noon. Di tulad ngayon. Hindi mo kailangan magtaas ng boses dahil naririnig kita at naiintindihan ko ang point mo. Ang akin lang kasi, naniniwala pa rin naman ako sa karma. At paano kung ito na yun, di ba? Kaya hirap tayo makabuo dahil nga kinakarma na tayo. Karma ka dyan. Kasabihan lang yun. Hindi yun totoo. Pwede ba? Huwag kang magpapaniwala sa mga karmang yan. Dami mong papaniwalaan yan pa talaga. Bakit pa hindi mo ako mag-gets?
Siyempre, babae ako. Kung frustrated ka dahil kahit anong gawin natin, hindi pa rin tayo makabuo, pues mas frustrated ako. Ikaw lang ang gumagawa ng ikagaganyan mo, Elena. Oo, katulad mo, busit ako. Pero nasa katinuan pa rin ako. Sinasabi mo bang baliw ako, ha, Dexter? Aray! Ano? Sumagot ka! Bakit ka ba nananakit? Wala naman ako sinasabing ganun ah. May narinig ka ba lumabas sa bibig ko? Sa'yo kaya mismo nang galing yun, Elena. Parang gago naman talaga to, oh. At ako pa talaga ang gago, ha? Nya ka? Ah! Wala ka nga sinasabi pero yun na rin ang punto mo. Palagay mo sa akin, mahina po make up? Ah! Aray! Sumusobra ka na! Grabe ka! Lumuwag na naman yata yung tornilyo mo sa utak. Ang aga-aga, ganyan ka. Makaalis na nga muna rito sa bahay. Diyan ka na! Buisit! Dexter! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Aaminin ko, Papa Dudut, na matapos ang realization ko na yon sa posibilidad ng mababang tsansa na makabuo kami ni Dexter ay mas doboble ang frustration na nararamdaman ko sa kaloob-looban ko. Muli pong nag-flashback sa akin yung panahon na walang pagdadalawang isip naming hinatulan ang buhay ng kaawa-awa naming baby nang ipalaglag ko po ito. Walang gabi simula noon na hindi ako umiyak bago matulog, Papa Dudut. Tuwing umaga na lang ay nagigising ako na mugto ang mga mata at paos ang boses. Tapos madalas ay nagagalit at naiinis sa akin si Dexter dahil madrama at maarte daw ako. Isang beses nga ay sinabihan niya akong magpatingin sa OB para malaman namin kung may problema ako sa matres. Kahit natatakot ay sinunod ko po ang gusto niyang mangyari. Doon ko po nalaman ang sagot sa tanong ko, Papa Dudut. Hindi ko na po idedetalye ang findings ng doktor sa akin pero isa lang ang sigurado. May kinalaman ang pagpapalaglag ko noong araw sa dahilan kung bakit hirap po akong mabuntis ng panahon na yon. At matapos ko pong sabihin kay Dexter ang resulta, imbes na simpatya, awa o pagdamay sa kalagayan ko, galit, panunumbat at paninisi ang initial reaction niya. Bagay na mas nagpalala pa ng matinding sakit at kalungkutan na nararamdaman ko ng panahon na yon. Dexter, pwede ba huminahon ka lang? Tsaka ano bang ginagawa mo? Bakit mo iniimpake ang mga damit mo? Huminahon? Paano ako hihinahon? Sige nga! Pagkatapos mong sabihin sa akin na nagka-problema yung matres mo dahil sa pagpapalaglag mo noon, ano bang reaksyon ang inaasahan mo? Matuwa? Pwes, tong mukhang to, tuwang-tuwa ba? Nakakainis ka, Elena! Ikaw pala ang may problema kaya hindi pa rin tayo nakakabuo. Hindi ko naman kasalanan yun ah. Hindi ko rin ginusto, Dexter. Sana naman intindihin mo ang sitwasyon. Ewan ko kung paano gagawin yung sinasabi mo pero nahihirapan na akong intindihin ka. Tapos malalaman ko pa yung resulta ng test mo. Lalo na ako nabwisit sa'yo. Kaya nga naisip kong umalis muna rito sa bahay eh. Kasi ayaw kita makita o makasama. At saan ka naman pupunta? Kahit saan. Doon sa bahay ng kumpare ko. Sirang ulo ka talaga. Kung ano-ano pumapasok dyan sa kukote mo, mas malala ka pa sa akin. Sa palagay mo ba masaya ako malaman yung result ng mga test ko? Nalulungkot ako at nasasaktan, Dexter. Maraming pumapasok sa isip ko, lahat yung negative thoughts. Sinabi ko sa'yo kasi gusto kong damayan mo ako bilang partner. Pero bakit ganyan ang asal mo? Tapos gusto mo pa akong iwanan? Mahiya ka nga! Napaka makasarili mong tao! Hindi ko kasi alam kung anong mararamdaman eh. Hindi na tayo magkaka-baby, Elena. Hindi na tayo magiging magulang. Hindi sa hindi, pero mababa lang ang chance. Eh di ganun din yun. Kasalanan mo talaga to eh. Ewan ko sa'yo, hindi ka nakakaintindi. Mababa ang chance pero hindi ibig sabihin 0% na ang posibilidad na makabuo tayo. Please, Dexter! Alam ko nabibigla ka lang kaya ganyan ang reaksyon mo. Pero naniniwala naman ako na kapag hindi tayo sumuko o huminto, magkakatotoo rin ang pangarap natin magka-baby. Magkakaanak rin tayo. Wala namang imposible basta willing lang tayong sumubok ulit.
Huwag mo na akong paasahin kung sa dulo paulit-ulit lang din tayong mabibigo, Elena. Huwag mo kasing isipin na mabibigo tayo, Dexter. Huwag kang nega, okay? Tsaka, partners tayo rito. Tapos bigla mo akong iiwanan. Nangako ka sa akin na hindi mo nagagawin namang iwan. Nakalimutan mo na ba? Nakakasama ka ng loob. Matapos sabihin sa akin ni Dexter na hihiwalayan niya ako dahil hindi kami makabuo, ay nataranta po ako ng husto at kinain ng matinding takot, Papa Dudut. Hindi ko kayang mawala sa piling ko si Dexter, lalo na kung kailan pabor na sa amin ang kapalaran. Muli po ako nakiusap sa kanya na subukan lang namin. Hindi naman kasi sinabi ng doktor na wala na akong tsansang mabuntis. Mababa lang, pero kung hindi kami susuko, samahan pa ng dasal sa may kapal ay baka isang araw ay matupad din po ang aming kahilingan. Mabuti na lamang po dahil nakinig sa pakiusap ko si Dexter at muli po naming sinubukang magka-baby, Papa Dudut. Bukod doon ay nag-start po kaming magpanata sa simbahan tuwing linggo para dinggin ng Diyos ang kahilingan namin. May mga binago rin po kami sa lifestyle namin para mas maging healthy kaming pareho. Halimbawa, nag-quit po si Dexter sa paninigarilyo. Ako naman ay iniwasan na ang labis na pagpupuyat sa gabi, kaya nagpalipat na rin po ako ng shift sa umaga. Hindi na rin ako masyadong nagkakape at mas madalas akong kumakain ng gulay at masusustansyang pagkain. Mabilis po na lumipas ang 2 taon na punong-puno ng pag-asa at pagkabigo. Sa wakas, nangyari ang matagal na naming gustong mangyari ni Dexter. Yon ay nang mabuntis na ako, Papa Dudut. Sobrang saya po naming dalawa ni Dexter, Papa Dudut. Dahil sa wakas ay nagkatotoo na ang matagal naming hiling. At yon ay nang sabay naming makita ang 2 guhit sa pregnancy test kit na ilang beses naming inulit, makasigurado lamang na tama at positibo talaga ako. Naiyak pa nga ako noon matapos yakapin ng mahigpit ni Dexter, Papa Dudut. Kasi sino ba naman ang hindi magiging emosyonal, hindi ba? Ang tagal-tagal naming hinintay ang sandaling yon kung saan ay mabubuo na ang aming munting pamilya. Anak na lamang po talaga ang kulang sa aming pagsasama. Kung maingat na po ako noong bago ako mabuntis, mas naging maingat po ako during my pregnancy, Papa Dudut. Ganon din si Dexter sa akin, hanggat maaari ay lagi niya akong sinasamahan sa check-up ko sa OB ko. May point na pinag-resign niya rin ako sa work para hindi nakukompromiso ang kalusugan ko, pati na ang baby. Hindi nga nagtagal ay unti-unti po akong nagkaroon ng baby bump, kaya lalo kaming naging masaya at excited ni Dexter. Mabilis po na lumipas ang ilang buwan, kabuwanan ko na. At ng araw na mga anak ako, nasa tabi ko lamang po si Dexter, Papa Dudut, kaya nabawasan yung takot at pangamba ko. Hi, mahal. Handa na ang hapunan. Thanks, mahal. Kaso parang hindi ko kayang umalis sa tabi ng baby natin. Tingnan mo kung gaano siya ka-cute. Naku! Oo nga eh. Ang himbing ng tulog niya. Para siyang anghel. Ilang araw pa lang tayong nakakauwi rito sa bahay galing ospital. Pero mukhang komportable na siya agad. Akala ko nga maninibago siya eh. Mukhang mabilis naman siyang naka-adjust. Ay, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na may baby na tayo, mahal. Dati hinihiling at pinagdarasal lang natin siya, pero ngayon tingnan mo, kapiling na natin siya. Kahit ako hindi rin makapaniwala, mahal. Minsan nga tinatapik-tapik ko pa ang mukha ko kasi baka nananaginip lang ako. Sampalin mo nga ako para magising na ako kung panaginip man to. Patawa ka rin, no? Seryoso ako doon. Pangako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Maibigay lang sa anak natin ang lahat ng pangangailangan niya. Alam kong hindi ako perpektong tatay, pero sisiguruhin kong hindi ako magkukulang.
Magtatrabaho ako ng mabuti at kikita ng pera para pagandaan ang kinabukasan niya. Alam ko namang gagawin mo yon dahil mahal mo ang anak natin, Dexter. Hindi lang mahal. Sobrang mahal. Ang tagal natin siyang hinintay. Akala natin hindi na siya darating. Pero mabuti na lang hindi tayo sumuko. Salamat, Elena. Kasi hindi mo rin ako sinukuan ng mga panahon na ayoko na. Ay, nahihiya talaga ako sa'yo eh. Dahil sa inasal ko ng mga panahon na yon. Naduwag ako. Para akong hindi lalaki. Alam ko na kung may pagpipilian ka, hindi mo naman yun sasabihin. Lito at naguguluhan ka lang din noon. Naiintindihan kita, mahal. Ngayong natupad na ang pangarap natin maging isang buong pamilya, wala na akong mahihiling pa. Ako rin. Ikaw at ang anak lang natin sapat na mahal. Walang gabi simula nung malaman kong buntis ako sa kanya na hindi ako nagpasalamat sa Diyos. Akala ko hindi niya pakikinggan ang panalangin ko dahil nakagawa tayo noon ng kasalanan. Pero totoo na mapagpatawad siya dahil binigay niya sa atin ang anak natin. Hindi lang ikaw ang may pangako kay baby, mahal. Ako rin meron. Anak, salamat kasi dumating ka sa buhay namin ng papa mo. Hindi mo alam kung paano mo kami binago. Dahil sa'yo, nagkaroon ng direksyon ng buhay namin. Dahil sa'yo, natupad ang pangarap namin ng papa mo na magkaroon ng pamilya. Ikaw ang kukumpleto sa amin, anak. Pangako, aalagaan, mamahalin at ibibigay namin lahat ng pangangailangan mo. Tama ang mama mo, anak. Mahal na mahal ka namin. Sobrang mahal ka namin. Totoo po na malaki ang nagbago sa buhay at pagsasama namin ni Dexter, Papa Dudut, matapos dumating ang aming anak. Mas naging responsable kaming magulang dahil gusto naming ibigay ang best namin para sa kanya. Kapansin-pansin din na mas ginanahan si Dexter sa pagtatrabaho dahil nag-promise siya sa amin ng anak niya na ibibigay niyang lahat ng pangangailangan namin. Papa Dudut, ako naman ay naging mas responsableng nanay. Bukod sa pagdating ng baby namin at tuluyang pagiging buo ng aming pamilya. Meron pa pong isang blessing na dumating sa buhay namin ni Dexter. Yon ay walang iba kundi ang maikasal kami at ganap na naging mag-asawa. Mabilis po na lumipas ang 3 taon. Naging masaya po ang aming pamilya, Papa Dudut. Kaso sino mag-akala na panandalian lang pala ang kasiyahang yon dahil nang sumunod na taon, nangyari ang ni sa hinagap ay hindi namin inaasahang mangyari ni Dexter. Yon ay matapos na ma-diagnose na may leukemia ang anak namin. Papa Dudut, dahilan para bawian po ito ng buhay during her medication. Masyado pong mabilis ang mga pangyayari at wala sa amin ni Dexter ang nakapaghanda. Bilang magulang na namatayan ng anak, kulang po ang salitang masakit para i-describe ang nararamdaman namin ng husband ko, Papa Dudut. Nang mga panahon na yon ay parang gusto na rin naming mamatay. At hanggang sa libingan ng anak namin ay hindi po namin siya mapitawan. Ngunit kasabay ng pagkawala ng anak namin, meron pa po palang matinding pagsubok na darating sa buhay at pagsasama namin ni Dexter. Bagay na lalong nagpadurog sa puso ko, Papa Dudut. Dexter, please wag mo naman akong iwanan, oh. Hindi ko naman sinasadya na saktan ka. Nainis lang talaga ako sa sinabi mo na tamad ako at wala akong ginagawa dito sa bahay natin. Ganyan ka naman eh. Bigla ka na lang nananakit tuwing naiinis ka. Tignan mo nga tong labi ko. Pumutok na naman sa sampal mo. Saka totoo namang tamad ka. Hindi ka nga nagluluto para may makain na ako pagdating ko galing sa trabaho. Maghapon ka nga rito sa bahay natin. Wala ka namang ginagawang kapaki-pakinabang. So wala akong ganang kumilos, anong gusto mong gawin ko? Idadailan mo na naman ba ang pagkamatay ng anak natin kaya nagkakaganyan ka pa rin? Elena, ilang buwan na yun.
Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakaka-move on? Sira ulo ka ba? Paano mo nasasabi tungkol sa bagay na yan na para bang napakadaling gawin? Anak natin ang namatay, Dexter, hindi kung sinong bata dyan! Alam ko yun. At hanggang ngayon masakit pa rin sa akin ang lahat. Kaso lalo ako nahihirapan dahil sa'yo. Napakadrama mo masyado. Lagi kang umiiyak. Napapagod na akong aluhin ka, Elena. Kaya iiwan mo na naman ako! Ganun ba yon? Ay, hindi ko alam. Naguguluhan ako. Pero isa lang ang sigurado. Tuwing nandito ako sa bahay, naalala ko ang anak natin. Kung pwede nga na hindi na ako umuwi rito para makalimutan ko na siya kaagad. Ano bang kasalanan natin? Bakit kailangan tayong paglaruan ng tadhana? Bakit kailangan kunin ang anak natin ng maaga? Ni hindi pa nga nagtatagal mula nung ibigay siya sa atin tapos gano'n na lang kadali na binawi siya sa atin. Kahit sa ang agulo ko tingnan, hindi makatarungan. Kasalanan mo talaga to, Elena! Ano? Bakit ako? Hindi mo kasi inalagaan ang anak natin. Diba? Nangako ka na babantayan mo siya. Nasisiguruhin mong ligtas siya. Pero bakit dinapuan pa rin siya ng ganong klaseng sakit? Bakit namatay pa rin siya at nawala sa atin? Nasisiraan ka na ng ulo! Tsaka ginawa ko naman ang lahat para alagaan siya. Hindi ko nga pinapakagat sa lamok o pinadadapuan sa insekto ang anak natin tapos ang kapal na mukha mong sisihin ako at subatan ako na pinabayaan siya? Mahiya ka nga, Dexter! Kahit na anong sabihin mo, kahit na anong katuwiran mo, hindi na may babalik ang buhay ng anak natin, Elena. Naisip ko, wala na rin saysay na magsama pa tayo sa isang bubong. Kaya nakapag-desisyon na akong iwanan ka. Dexter naman! Ngayon mo pa talaga naisip yan samantalang dapat nga magkasangga at magkasama tayo sa buhay. Wala na ang anak natin. Pati relasyon at pagsasama natin bilang mag-asawa gusto mo rin mawala at masira? Bakit naman ganyan? Wala naman akong kasalanan na tulad mo nagluluksa rin ako. Tulad mo namatayan din ako ng anak. Huwag ka naman maging unfair sa akin! Huwag mo akong dramahan! Buwisit ka! Dexter! Dexter, please naman huwag kang umalis! Huwag mo akong iwan, oh! Please! Dexter, nagmamakaawa ako sa'yo! Magbabago ako! Hindi na kita sasaktan! Magiging masipag na rin ako rito sa bahay! Please naman, Dexter, huwag ka nang umalis! Maawa ka naman sa akin! Wala na nga ang anak natin! Tapos ikaw mawawala rin! Hindi ko na kakayanin! Hindi na po talaga maayos ang relasyon namin ni Dexter ilang linggo matapos mailibing ang anak namin, Papa Dudut. Ramdam ko na naging malayo kami sa isa't isa dahil pareho kaming nagluluksa. Aaminin ko na napabayaan ko rin siya bilang asawa at nagkulang din siya sa akin. Tapos huli na bago ko na-realize kung gaano na kalaki ang agwat namin sa isa't isa. Madalas na kaming mag-away kahit na sa maliit na bagay lamang. Tapos nasasaktan ko rin siya physically. Nagsisipo ako ng husto dahil nagpadaig ako sa emosyon ko. Kaya nga sinubukan ko pong isalba ang relasyon namin ni Dexter pero nauwi pa rin kami sa hiwalayan. Yung sakit na nararamdaman ko nang mawala ang anak namin ay naramdaman ko ulit matapos akong hindi piliin ang asawa ko, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay nakatira po ako sa bahay ng kapatid ko at tumutulong sa negosyo nila dahil para akong mababaliw kapag nananatili ako sa dati naming bahay. Hanggang sa ngayon ay aaminin ko na may mga gabi pa ring umiiyak ako bago matulog at paulit-ulit kong tinatanong ang Diyos kung totoo bang mag-isa na lamang ako sa buhay dahil kinuha na niya ang aking anak at nagkahiwalay na naman kami ni Dexter. Mukha lang po talaga akong matatag pero malapit na akong masiraan ng ulo. Hindi ko mapigilan ang sarili kong isipin na hinatulan na ako ng langit dahil sa kasalanang nagawa ko nang minsan ngunit walang kapatawaran. Kaya malaking bagay po na
nakapagbahagi ako ngayon sa programa ninyo upang mabawasan ang sakit ng pinagdaraanan ko, Papa Dudut. Maraming salamat po kung sakaling mapili po ninyo ang sulat ko at sana'y patuloy pong i-bless ang Barangay Love Stories para makapaghatid po kayo ng magandang storya ng buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elena. Maraming salamat, Elena, sa pagbahagi mo ng iyong storya at alam namin na mabigat ang pinagdaraanan mo sa buhay. Sana'y nagkaroon ng kaunting kapanatagan sa puso mo gayong naibahagi mo na sa aming programa ang kwento ng buhay mo. Mga kabarangay, kapag po tayo ay gagawa ng isang desisyon, siguraduhin po natin at pag-isipan po natin ito ng maraming beses. Dahil mahirap magsisi sa huli. Minsan kahit kapatawaran ay hindi na po ibinibigay sa atin dahil nahatulan na tayo. Magkaganon pa man ay ipagpatuloy pa rin natin ang pagbabagong buhay at pagiging mabuting bersyon ng ating mga sarili. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Posible na sa ikalawang pagkakataon sa kanilang relasyon ay baka maayos na yung mga gusot at hindi pagkakaunawaan. Ikaw, kapuso, naranasan mo na bang makapagbigay o mabigyan ng second chance? Dear Papa Dudut, biyaya ang second chance para sa mga taong hindi ginalingan sa simula. Ako nga pala si Kyla, 35 years old ako noong naganap ang aking kwento. 1 taon na ang nakakalipas. May nakarelasyon po ako for 10 years na itago na lang natin sa pangalang Toto. Kaedad ko rin po siya. Sa loob ng 10 taon na relasyon namin ay naging masaya naman kami pareho. Marami ang nag-expect na kami talaga ang magkakatuluyan, Papa Dudut. Marami kaming mga kabatch na nagkahiwalay pero going strong pa rin kami noon. Marami ang nakaramdam ng inggit at marami ang nagtanong kung ano nga ba ang sekreto ng aming relasyon. Sagot ko sa kanila noon ay marami. Marami kaming naging sekreto. Isa sa mga naging sekreto ko noon, ayaw ko talagang magpakasal kay Toto. Nabuking ang sekreto kong yon nang minsang ayain niya akong mag-dinner sa bahay nila. Walang espesyal na okasyon ng araw na yon kaya hindi ko inakala na magpo-propose na pala siya sa akin. Never naming napag-usapan ang tungkol sa kasal kaya nagulat talaga ako sa ginawa niya. Nalaman kong matagal na pala niyang planong pakasalan ako, Papa Dudut. Hindi nga lang siya makakuha noon ng tamang tiyempo. Grabe! Muntik nang maubos yung lakas ko sa kakatawa. Tipirin mo ang lakas mo. Mahaba pa ang gabi. Paabot naman ng tubig. Mamaya ka na magtubig. Ito na lang muna kay kang unahin mo. Mapapawi ba uhaw ko dyan? Sige na. Try mo na tong cake. O sige na nga. Akin na. Oh, ayan. Simulan mong kainin sa gitna, ha? Bakit sa gitna? Basta. Ang weird mo. Pero sige. Sisimulan ko ng kainin, ha? Masarap, ha? Saan mo ito nabili? Anong nabili? Akong gumawa niyan. Talaga ba? Marunong ka? Teka, titikman ko ulit, ha? Baka nagkamali lang ako nung unang subo ko. Masarap talaga. Tsaka, teka, parang may nakagat ako.
Check mo kung ano naagat mo. Ano kaya yun? Sing-sing? Bakit may sing-sing sa cake? Anong ibig sabihin nito? 10 taon na rin tayo, Kayla. Sa loob ng 1 dekada, wala akong ibang minahal at gustong mahalin kundi ikaw lang. Toto, Sa totoo lang, unang buwan pa lang natin, naramdaman kong ikaw na yun eh. Ikaw na yung gusto kong makasama hanggang pagtanda. Ang babaeng magiging ina ng mga anak ko. Kahit gaano pa sila karami. Toto, teka lang. Alam ko dapat dati pa ako nag-propose bago ka mag-30. Yun din kasi ang buyo sa akin ng mga kabatch natin eh. Sabi kasi nila, issue nyo raw yung mga babae. Toto, makinig ka muna. Pero sa tingin ko, perfect lang yung timing ko ngayon. Pareho na tayong stable sa mga buhay natin. Tsaka di ba, nagawa na rin naman natin halos lahat ng nasa bucket list natin? Meron pang isa sa bucket list ko na gusto kong gawin. Bago ko tuloy ang maging masaya. Ano yun? Pwede natin pagtulungan dalawa kapag mag-asawa na tayo. Makipaghiwalay sa'yo. Ha? Sorry, Toto. Dapat matagal ko nang sinabi sa'yo to. Hindi ako handa sa'yo. Kung hindi ka handa magpakasal ngayon, naiintindihan ko. Baka marami ka pang gustong gawin o kaya gustong i-explore. Kaya gets ko na… Kailangan ko nang i-explore ang buhay ng mag-isa. Nawala ka. Anong ibig mo sabihin? Ayoko na, Toto. Mag-break na tayo. Ang labo naman, Kayla. Hindi malabo. Malinaw sa akin na ito talaga yung gusto ko. Bakit yan ang gusto mo? Kasi hindi na ako masaya. Alam mo, kung dahil lang to sa biglaang proposal ko sa'yo, sige, sorry, binabawi ko na. Kunwari, wala na lang nangyaring proposal. Okay na ba tayo? Akin na yung singsing. Itatago ko muna hanggang maging ready ka na. Hindi na ako magiging ready pa sa'yo kahit kailan. Kasi ayoko na. Pwede bang tanggapin mo na lang yon? 10 years tayo. Wala sa tagal ng pagsasama yon. I'm sorry, Toto. Pero bakit? Saka na lang natin pag-usapan. I'm sorry, aalis na ako. Kayla, sandali! Ilang beses akong kinulit ni Toto sa totoong dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Ang sinabi ko lang ay hindi na ako masaya. Sinabi ko na kailangan kong mapag-isa dahil 10 years akong nakulong sa relasyon namin. Hindi siya nakontento sa mga sagot ko, Papa Dudut. Sa totoo lang, kahit naman ako ay hindi rin nakontento. Aaminin ko na kaya ako nakipaghiwalay kay Toto dahil hindi naman ako sigurado sa kanya umpisa pa lamang. Nadala lang din ako noon ng kagustuhan kong makasabay sa mga kaidaran ko na may mga karelasyon na. Naging kami kahit na hindi ako attracted sa kanya. Sinubukan ko lang. Nagstay pa rin ako kasi masyado nang komportable ang buhay ko na kasama siya. Kahit na hindi ko naman nakita ang future ko sa kanya. Sa mga unang araw na nakipaghiwalay ako sa kanya ay nakaramdam ako ng freedom. Nakahinga ako at nakatulog ako ng maayos. Matagal din kasi akong nabother sa feelings ko para kay Toto. Pero noong nagawa ko ng makipaghiwalay sa kanya, pakiramdam ko ay naging malaya na talaga ako. Doon ko napagtanto na tama ang desisyon kong iwanan na siya, Papa Dudut. Kahit nakaramdam ako ng konsensya dahil pinatagal ko ang relasyon namin para lamang sa wala. Alam kong nasaktan ko siya, Papa Dudut, pero mas nanaig sa akin na tapusin ang lahat kesa umasa pa siya. Hello, sino to? Hi, Kayla. Mabuti naman after 2 weeks, sinagot mo na rin ang tawag ko. Toto? Ikaw ba yan? Oo, bagong number ko. Ay wait, additional number ko. Bakit kailangan mo magdagdag ng number? Kasi hindi mo sinasagot mga text sa tawag ko sa'yo sa dating number ko eh. Toto, alam mo naman siguro kung bakit, di ba? Hiwalay na tayo, tsaka… Alam ko naman yun. Ang akin lang sana sagutin mo naman yung mga tawag ko. Kasi marami pa tayong kailangan ayusin sa relasyon natin. Wala na tayong relasyon. Ang
ibig ko sabihin, may mga kailangan pa tayong asikasuhin after nang naging relasyon natin. Tulad ng, Yung bakasyon natin sa Aurora 2 weeks from now. hala, oo nga. Kahit ako rin munti ko nang makalimutan. Kung hindi lang ako nag-check ng mga lumang bills ko sa credit card, baka nasayang na to. So paano to? Meron ka bang maisasamang iba? Iba? Sa atin yun Alam mo naman kung bakit hindi na tayo pwedeng tumuloy sa bakasyon na yun, di ba? Oo, alam ko, pero sayang kasi. Sinubukan mo bang tawagan para ipa-cancel? Para mabawi na lahat ng nabayaran mo? Ginawa ko na yan. Ang sinabi, 20% na lang daw may ibabalik dahil malapit na raw yung check-in date natin. Unfair naman yung 20% lang ang ibabalik nila. Dapat buo mong mababawi yun. Nasa rules nila Nabasa ko rin doon sa pinirmahan kong sinend nila. O paano na to? Anong gagawin natin? Pwede naman na ituloy na lang natin. Sayang kasi yung mga nagastos. Pareho pa naman tayong kuripot. Hindi na wise na magbakasyon at magsama pa tayong dalawa. Ipasa na lang natin sa iba. Wala akong kakilala mapagpapasahan Gawa natin ang paraan yan. Kakausapin ko yung mga kaibigan ko. Dapat ikaw din alok mo sa mga kaibigan mo. Kailangan maibenta natin yan. Kailangan ko rin ng pera. Hindi sa pagiging negative pero mukhang malabo na mabenta natin yun 2 weeks na lang kasi. Mas malabo yung pumayag ako magbakasyon tayong dalawa. Parang diring-diri ka makasama ako Sorry, Toto. Ang gusto ko lang namang sabihin, dapat hindi na tayo magsama pa sa kung ano man. Kailangan natin ng oras na malayo sa isa't isa para makamove on at masanay na tayo. Siguro nga. Sige, tawagan ulit kita kapag nakahanap na ako. Pakisagot yung tawag ko Walang ghosting. Okay, bye. Bye! Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Naghanap kagad ako ng pwedeng pagpasahan ng tour package na nabili namin ni Toto dati. Pinost ko pa nga sa Facebook pero lahat yon ay puro nag-inquire lamang at hindi na ako binalikan pa. Meron namang iba na interesado pero gustong kunin sa presyong palugi. Siyempre hindi ko naman yon pinayagan. Pinakiusapan ko na nga ang mga kakilala ko pero lahat sila ay tumanggi. Nagbiro pa nga yung iba at sinabing baka may curse daw ang vacation package na nakuha namin. Dahil naghiwalay kami at baka ganun din daw ang mangyari sa kanila. Nawala na ako ng pag-asa na mabibenta pa ang tour package naming yon, Papa Dudut. Napakalapit na rin kasi ng date ng bakasyon kaya hindi ko naman masisisi yung mga taong sinubukan kong alukin. Hindi rin naman kasi prepared ang budget nila. Wala ring mapagbentahan si Toto kaya naman nakapag-decide na kaming ituloy na lamang ang bakasyon namin yon. Hindi ako sang-ayon lalo't na-feel ko na baka gamitin ni Toto yon para makipagbalikan sa akin. Kung hindi lang talaga ako mahigpit noon sa pera, talagang pababayaan ko na yung naiambag ko doon sa tour package na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 2 araw bago ang nakatakdang bakasyon namin, Papa Dudut. Nagkita muna kami ni Toto para maging klaro lahat ng mga detalyeng kailangan namin. Napansin kong malaki ang pinayat niya mula noong last ko siyang nakita. Napansin ko rin ang kakaibang ngiti sa mga mata niya noong nakita niya ako. Natakot ako. Baka nga gumawa siya ng paraan para ipilit ang sarili niya sa akin sa bakasyon na yon. Hinanda ko na lamang ang sarili ko sa mga gagawin kong pagtanggi sa kanya oras na subukan niyang makipagbalikan sa akin. Naging awkward ang simula ng pagkikita namin dahil naaalala ni Toto na yung fast food kung saan kami nagkita ang same na fast food kung saan kami unang nag-date bilang magkarelasyon. Sinubukan nga niyang pahabain ang usapan tungkol sa memory ng first date namin. Pero tinapos ko na kaagad yon. Ayoko magkaroon pa siya ng dahilan para hindi makamove on sa akin. Medyo nasaktan siya pero kailangan kong gawin yon, Papa Dudut. Toto, kung gusto
gusto mo maging maayos ang bakasyon natin, huwag kang bring up sa mga nakaraan natin. Hindi mo naman ako masisisi kung may bigla akong maalala. Tulad ngayon, nandito tayo sa lugar kung saan tayo unang nag-date. Kaya hindi ko maiwasang maalala yung… Toto, nandito ako para makipag-usap sa gagawin nating bakasyon, hindi para mag-reminisce. Sorry, Sana maintindihan mo kung bakit kailangan nating gawin to. naiintindihan ko naman. Pasensya na kung masyadong importante sa akin yung nakaraan natin. Importante rin naman yun para sa akin. Pero mas importante yung ngayon. Yung ngayon na wala na tayo. Para sa'yo, madali lang sabihin yan. Baka naka-move on ka na kagad sa akin eh. Hindi naman sa ganun. Ganun yun. Halata naman sa'yo. Kaysa mag-away pa tayo, di ko na lang papatulan yung mga ganyan mo. Okay. Pag-usapan na natin yung mga gagawin sa bakasyon. Hanggang 4 p.m. lang pala ako ngayon ha, dadaanan ko pa yung cake para sa birthday ni Mama. Ay, oo nga. Birthday nga pala ng tita. Alam na ba niya? Siya ang una kong pinagsabihan. So hindi na ako pwede pumunta sa birthday niya? Parang gano'n na nga. Okay. Mag-focus na lang tayo sa plano natin para sa bakasyon ha? Okay lang? Okay. So anong plano mo? Plano ko na mag-check-in sa ibang room sa hotel na nakuha natin. Hatian na lang kita sa ibabayad mo kung sakali. Hindi na, okay na. Kaya ko namang bayaran yon. Ikaw, ano pa bang may dadagdag mo sa plano? Plano ko sanang gamitin yung bakasyon natin para maliwanagan ka. Maliwanagan saan? Sa totoong nararamdaman mo para sa relasyon natin. Wala na tayong relasyon. Baka kasi nabibigla ka lang. Baka natakot ka lang nung nag-propose ako. Kaya nga binawi ko kagad, di ba? Hindi lang yun tungkol sa proposal mo. Kasi kung tungkol lang doon, di sana, nung binawi mo yun, bumalik na ako sa'yo, di ba? Sigurado na akong ayoko na makipagrelasyon sa'yo. Walang masama kung susubukan mong maliwanagan pag magkasama na tayo sa Aurora para sa bakasyon natin. Baka kailangan lang talaga natin magbakasyon para ma-revive yung relasyon natin, hindi ba? Gagamitin ko yung bakasyon para mabigyan ka ng closure. Hindi closure ang kailangan ko. Ikaw. Totoo naman eh. Joke lang. Huwag mo namang pahirapan tong sitwasyon natin, please. Ang hirap lang kasi. Kaya nga kailangan din nating magbakasyong dalawa para ma-realize mo kung bakit hindi na tayo pwede sa isa't isa. Gamitin natin yon para sa closure mo. Gamitin natin para ma-realize mo kung bakit hindi nga talaga tayo mag-workout. Tignan natin. Pustahan? Pustahan? Anong pustahan? Pustahan kung kaninong plano yung mangyayari. Nagkapustahan patuloy kaming dalawa ni Toto, Papa Dudut. Sinabi niya kung manalo raw siya ay kailangan naming bigyan ng second chance ang relasyon namin. Sinabi ko naman na kung manalo ako ay titigilan na niya ako. Natuwa ako sa agreement namin, alam ko noon na ako ang mananalo at gagawin ko ang lahat para manalo dahil nakasalalay doon ang peace of mind at freedom ko. Sa unang araw na pagpatak namin sa Aurora ay hindi na kaagad maganda ang nangyari. Sa hotel kung saan kami mag-check-in ni Toto, noong tanungin ko yung room na kukunin ko sana para doon magstay at para hiwalay kami ng kwarto ay wala na raw silang available para sa akin. Nagkamali daw ang receptionist at inakala niyang may mababakante pero wala pala. Napagod na rin kami sa biyahe kaya hindi na kami nakipagtalo pa at pumayag na lamang akong magstay sa kwartong nabook naming dalawa ni Toto noon. Sinabi niya sa akin na mas makakatipid daw kung iisang kwarto na lamang kami. Sinang-ayunan ko naman ang sinabi niya dahil nagtitipid nga rin ako noon, Papa Dudut. Grabe, hindi gumagana yung hot shower. Ang lamig. Sinabi ko naman kasi sa'yo kanina. Di ka pa kasi naniwala. Asan na yung extra bed na pinakuha natin? Wala na raw eh. Paanong wala na raw? Nakuha na raw lahat ng extra bed. Yung ibang bed naman nila, pinalinis daw. Bukas pa raw pwede makuha o baka sa makalawa. Hala, hindi pwede. Wala tayong choice kung hindi magtabi. Ayoko. Bakit? Natatakot ka ba matukso sa katawan ko, ha? Ang kapal mo rin, no? Pinapatawa lang kita. Ikaw naman, masyado ka seryoso.
Kasi unang araw pa lang natin dito, ang dami ng palpak na nangyari. Relax ka lang. Maiga ka na. Matulog na tayo para bukas maaga tayo magising. Oh, sampart ka ng kama. Hindi tayo pwede magtabi, Toto. Bakit naman? Kasi break na tayo. Sus, ano naman ngayon? Kasi weird. Hindi na dapat nagtatabi ang di magkarelasyon. Ano ba naman, Kyla? 10 years tayo naging magkarelasyon. Nasanay na tayo magkatabi. Naamoy ko na yung panis na laway mo. Nabilang ko na rin lahat ng mga nunal mo sa katawan. Ngayon ko pa ba aarte ng ganyan? Iba nga kasi yun. Kung magkarelasyon pa tayo, hindi naman ako tatangging tumabi sa'yo. Iba na ngayon. Hindi naman siguro masama na magtabi tayo. Pareho naman tayong single, di ba? Saka magtatabi lang naman eh. Walang kahit anong mangyayari. Kahit maglagay pa tayo ng unan sa gitna. Magtalikuran pa tayo kung mas komportable ka sa ganun. Hindi talaga ako komportable na sa iisang kama lang tayo matutulog. Siguro natatakot ka, no? Natatakot saan? Natatakot ka na baka may bumalik na feeling sa'yo. Uy, ready ka na bang matalo sa pustahan? Nare-realize mo na ba na pwede tayo ulit? Ganon. Gusto mo talagang patunayan ko sa'yo na wala na? O sige, umusog ka doon. Magtabi tayong matulog hanggang matapos ang bakasyon na to. O sure ka bang kaya mo? Baka gapangin mo ako Baka kapag natikman mo ko ulit, bigla kang bumalik dyan. Ang kapal din ang mukha mo, no? Sa tingin mo talaga gusto kong may mangyari sa atin? Walang mangyayari. Huwag magsalita ng tapos. Naku, alam mo. Kahit mga ilangan ng katawan ko, hindi kita kakalabitin. Manigas ka. Ay talaga? Talaga? Oo, talaga. Paano kung hawakan ko ang leg mo ng ganito? Toto, ano ba? Huwag mo nga akong hawakan sa liig. Ang pasmado ng kamay mo eh. Di ba, dyan ka ginaganahan kapag ginahawakan kita sa leg? Dati yun. Bakit parang nag-init ka bigla? Dahil ba sa panahon o dahil sa akin? Ewan ko sa'yo. Matulog ka na nga. Toto, bakit mo ako hinalikan? Para mawala yung init ng katawan mo. O pwede rin, para madagdagan. Toto. Shh! Hayaan mo na kasi. Hindi naman to kasama sa pustahan natin. Miss na miss ko na eh. Alam ko namang miss na miss mo na rin. Toto. May nangyari sa amin ang gabing yon, Papa Dudut. Hindi na ako nakapag-isip pa. Mas inuna ko ang tawag ng laman at hindi naman ako magsisinungaling na gustuhan ko na may nangyari muli sa amin. Sexually compatible rin kasi kami ni Toto. Isa yon sa mga dahilan kung bakit nahirapan akong bitawan siya. Saka siya ang nakauna sa akin. Kaya rin mahirap tapusin yung relasyon namin dahil nangako ako sa sarili ko dati na kung sino ang makakauna sa akin ay siya na dapat yung huli. After na may mangyari sa amin ay pinag-usapan namin na hindi dapat yon makaapekto sa desisyon naming dalawa. Hindi ko naman sinara ang pintuan na may posibilidad muli na may mangyari sa amin lalo't hindi pa sanay ang mga katawan namin na hindi nagsisiping. Naging mature na lamang kami at sinabi kung may mangyari man ay hayaan na lang namin. Basta ang mahalaga noon sa amin ay hindi yon maging dahilan para maging awkward ang bakasyon namin. Sa totoo lang ay mas naging masaya nga ang bakasyon namin dahil sa nangyayari sa amin sa kamang dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging masaya at komportable muli kami sa isa't isa dahil sa bakasyon na yon, Papa Dudut. Naalala ko tuloy yung friendship namin. Naging friends muna kami dahil pareho kaming church servers. Akala ko dati ay friend lang ang tingin ni Toto sa akin noon pero isang araw ay bigla niyang inamin na gusto niya ako. Nahiya akong tumanggi noon dahil ginawa niya yon sa harapan ng mga kasamahan namin sa simbahan. Lahat sila noon ay boto na maging karelasyon ko si Toto. Wala nga akong nagawa kundi ang payagan siyang maging karelasyon ko kahit na wala pa akong feelings para sa kanya ng mga panahong yon. Natutunan ko naman siyang mahalin nung tumagal na pero hindi naman ganon kalalim. Kaya hindi ko rin nakita ang sarili ko na siya na ang makakasama ko sa panghabang buhay. Nang hinayang ako sa pagkakaibigan namin, sana pala ay hindi na lamang ako nahiyang tumanggi sa inoffer niyang relasyon.
Naisip ko na siguro ay maayos pa rin kami kung hindi ko naisip na makipagrelasyon sa kanya. Pero nandun na yun eh. Kailangan ko na lamang harapin yung consequences ng pagpasok ko sa relasyon namin. Hiniling ko na lamang na sana after ng bakasyon ay makapag-isip-isip na si Toto na mag-move on na. Hiniling ko rin na kapag nakapag-move on na siya, sana'y maging friends muli kaming dalawa, Papa Dudut. Ang sarap nitong manggang nasungkit mo ah. Sakto yung asim at tamis. May mata ka talaga para sa mga mangga. Ay, masarap ba? Wala pa kasi ako natitikman eh. Ay, hala sorry. Mukhang mauubos ko na. Anong muka? Naubos mo na kaya? Mukhang balat na lang yung makakain ko. Wala ka nang tinira. Sorry na. Alam mo namang kahinaan ko ang mangga. Lagi na lang ganito ang role ko sa'yo. Tagabalat ng mangga. Tapos ikaw, kain lang ng kain. Ako pa'y maghuhugas ng pinagkainan mo. Sorry na nga. O sige, sa'yo na yung last na babalatan mo. Bigla ako tuloy na alala. Ay, wag na lang pala. Nakakainis ah. Mag-overthink pa ako sa ginagawa mo. Baka kasi magalit ka eh. Ano ba yun? Wala. Naalala ko lang kasi nung nabuntis ka. Toto, Naalala ko lang kasi halos araw-araw mangga yung gusto mong kainin. Nung una akala ko paborito mo lang. Tapos after a month nalaman natin buntis ka. ayoko na sanang balikan yan. Kahit naman ako ayoko na rin. Masakit sa akin na nakunan ka. Wala man lang ako nung nawala ang baby natin. Mas maganda na nga rin na nakunan ako. Ha? Anong maganda ron? Gusto mo nawala ang baby natin? Eh kasi alam ko namang hindi tayo magkakatuluyan eh. So alam mo na dati pa? 4 years ago na yun ah. Dati mo pa naramdaman na ayaw mo na talaga sa akin? Sabi kasing wag nang pag-usapan eh. Hindi. Pag-usapan natin ngayon. Closure yung gusto mo ibigay sa akin, di ba? Di ba gusto mo manalo sa pustahan natin? Gusto mo talagang malaman yung totoo. Oo. Simulan mo yan sa umpisa. Mula nung nalaman nating buntis ako, natakot ako. Kasi na-feel ko na talagang hindi ako ready na makasama ka habang buhay. Doon ko naramdaman na ayoko na sa relasyon natin. Kaya pinagdasal ko na sana baka pwedeng bawiin ng langit yung pinunla niyang baby sa tiyan ko. At nangyari, nakahinga ako mula nun. Wow! Naging masaya ka pa pagkatapos? Mali man pero oo. Kasi nawala na ako ng nag-iisang dahilan para magstay sa'yo. Pwede na ako makawala sa'yo. Yun ang unang pumasok sa isip ko. Kating-kati ka na palang iwan ako. Bakit? 10 taon tayo, Kyla. 10 taon. Hindi ko alam. Basta naramdaman ko lang. Lalo na nung nabuntis ako. Hindi ako masaya at hindi ko tanggap na magkakaroon tayo ng anak. Lalo na't hindi naman ako sigurado kung gusto kitang makasama habang buhay. Baliktad pala tayo. Kasi ako nung nabuntis ka, doon ko napatunayan na gusto na kita makasama habang buhay. Ilalatag ko na lahat ha. Nakunan ako dahil rin siguro sa sobrang stress na naramdaman ko. Kakaisip na ayoko talaga sa baby sa sinapupunan ko. Na-stress ka? Paano ka na-stress? Alagang Paano tayo? Nakadepende pa naman ang pamilya mo sa'yo. at ngayon issue pala sa'yo yung pamilya ko? Matagal na. Hindi ko gusto na lahat sila nakadepende sa'yo. Anong maibibigay mong future sa pamilya natin? Para yun lang. Kaya ko naman pagsabayan ng sustento ko sa'yo at sa pamilya ko eh. Anong para yun lang? Malaking bagay sa akin yun. At alam mong in the long run, magiging problema natin ang pera dahil kakapusin ka. Alam mo, wag mo nang gamiting excuse yung pamilya ko para ma-justify yung pakikipag-break mo sa akin. Isa lang yan sa mga dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo. Pero sa totoo lang, marami pa. At ang maliliit na dahilan na yun lumaki. Hanggang sa isang araw, hindi ko na kayang dalhin pa. Kaya ka nakipaghiwalay. Oo. Okay, Anong okay? naintindihan ko na. Tara na, balik na tayo sa hotel. Mag-impake na tayo. Tapos na tong bakasyon na to. May nanalo na. May balak pa sana kaming puntahan noon pero napaaga ang pagbalik namin ng hotel.
Hindi kami nag-imikan at naramdaman ko yung pait at galit ni Toto sa akin. Naintindihan ko naman ang kalagayan niya, isang bagsakan kung sinabi lahat ng nararamdaman ko at hindi ganon kadaling tanggapin yon. Ako naman kahit papaano nakahinga ng maluwag dahil sa wakas, naamin ko na rin yung matagal ko nang tinatago. Pagkarating namin sa hotel ay nagpalit lang si Toto at saka lumabas nang hindi nagpapaalam sa akin. Hindi ko na rin alam kung saan siya nagpunta, Papa Dudut. Kailangan niya siguro noon ng oras para mag-sink in sa kanya lahat ng mga sinabi ko. Ako naman ay nagstay lang sa hotel at inayos sa mga gamit namin. Bumalik si Toto bandang 2:00 ng madaling araw at naramdaman ko pang tumabi siya sa akin pero nakatalikod naman. May tensyon sa pagitan namin bukod sa una na nakapagitna. Nakonsensya tuloy ako sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Lalo't naramdaman kong hindi pa handa si Toto sa mga sinabi ko. Kinabukasan ay wala pa rin kaming imikan. Hanggang sa terminal ay hindi pa rin ako kinausap ni Toto. Mukhang madedelay yung bus natin. Alam ko. Di ba sinabi na kanina nung dispatcher? Sinubukan ko lang namang kausapin ka. Para saan pa? Alam ko masama loob mo sa mga sinabi ko kahapon. Okay na. Huwag na natin pag-usapan. Gusto ko lang walang bitterness na… Gusto mo pa rin talagang pag-usapan, no? O sige. Galit ako sa'yo kasi sarili mong anak ayaw mong ilabas sa mundong to. Dahil hindi ka ready mag-commit sa akin. Dinamay mo pa talaga yung magiging anak sana natin. Sa ayaw at gusto natin, damay talaga siya. Pero napaka-selfish mo para ipagdasal na wag mabuo yung bata. Yun yung naramdaman ko. Naging honest lang ako. Sana hindi ka na lang naging honest. Sana hindi ko na lang nalaman. Sinira mo yung pangarap ko na bumuo ng pamilya kasama ka. At least naliwanagan ka na, di ba? Ngayon alam mo na kung bakit hindi tayo pwede. Hindi lang maliwanag sa akin kung bakit yung magiging anak natin na walang kamalay-malay, nadamay. Alam kong mali na ipinagdasal ko yun pero nangyari na eh. Hindi ko naman pinalaglag yung bata. Kusang nawala sa akin kasi alam siguro ng tadhana na hindi pa ako ready. Kung una pa lang alam na ng tadhana na hindi ka pa ready, di sana hindi na buo, hindi ba? Baka pinagbigyan ka lang ng langit kasi kawawa yung bata kung mabubuhay sa piling mo na hindi ka pa ready mag-commit. Ready ako mag-commit pero hindi sa'yo. I'm sorry, Toto. Pero yun ang totoo. Panalo ka na. Ha? Di ba gusto mo na magkaroon ako ng closure sa bakasyon na to? Okay na. May closure na ako. Panalo ka na. Toto. Hindi ka pa ba masaya? Hindi na kita kukulitin. Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Toto naman eh. Pagbalik natin ng Manila, makukuha mo na yung premyo mo. Tinotoo ni Toto ang sinabi niya, Papa Dudut. Pagkabalik namin ng Manila ay hindi na niya ako muling kinausap pa. Pinadala na lamang niya lahat ng natirang gamit ko sa bahay nila at kahit yung mga niregalo ko binalik niya. Naging desidido talaga siyang mag-move on dahil masyado siyang nasaktan sa closure na naibigay ko. Nanalo raw ako sa pustahan naming dalawa pero Papa Dudut ang hindi alam ni Toto noon ay pareho kaming nanalo pero pareho kaming magkaiba ang premyong nakuha. Naibigay ko na kay Toto ang closure na gusto niya, nanalo ako. Hindi na niya ako kinulit na makipagbalikan pa dahil din sa bakasyon naming yon ay naliwanagan ako. Naliwanagan akong may nagkukubli pa rin pala akong pagmamahal kay Toto. Nanalo siya pero hindi niya nakuha ang premyong napagkasunduan namin. Ang magkabalikan kaming dalawa. Huli na noong napagtanto kong nanalo rin si Toto sa pustahan namin. Hindi na niya ako kinausap muli habang ako ay umaasa na magkakaroon kami ng second chance na dalawa. Nagkabaliktad kaming dalawa at alam kong magiging gano'n na yon forever dahil ayaw na talaga ni Toto na magkaroon pa kami ng ugnayang dalawa.